kay Santa Maria, at siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundaan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas sa ika-6 ng gabi. Araw ng Biyernes, ika-6 na araw sa buwan ng Pebrero, taong 2026. This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Kapag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. It's Liver Lover, boys! Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Optin! Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846 Makinig. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang gabi sa ating lahat at maligayang pakikisa sa ating Healing Mass sa Veritas. Ialay po natin sa ating mga panalangin ang lahat ng pasasalamat, kahilingan, kaarawan, at kagalingan ng ating mga Eucharistic advocates. Gayon din para sa mga mahal nating namayapa na. Iginugunita natin ngayon si San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamang mga martir. At ang ating pagdiriwang ay pangunahan ni Reverend Father Lily Lorona, SCHP. Sinaw na mga
siya'y makapiling, mapag-inog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyaya, pangako niya, suminag na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pakipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, dito ngayon sa pinagdiriwang nating Banal Eucharistia, sa makaisa pa, ialay natin sa Diyos ang ating mga pangsariling kahilingan, lalo tigit ang kahilingan ng ating mga kapanalig. Mga kapatid, amitin mo kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na panindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki, at makasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling, matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawan nawa namin hanggang sa kamatayan ang pananampalatayang aming pinaghahawakan sa pamagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel. Parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leon na wari bisirong kambing, at ang mga oso na wari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliath sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik, sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan. Pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig at napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000 at noong igawad sa kanya ang korona ng pagkahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa. Sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya, iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga mang-aawit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa.
Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng 1 taon. Ano pat umalingaw-ngaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan, mula sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Purihin ng Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ng Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Kaya pupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ng Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya ay walang katapusan, kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ng Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasa loob ay mamumunga ng lubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsabi siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsabi naman siya sa Elias, siya ay propita, katulad ng mga propita noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli at nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito. Ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis niyang nababagahabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon ni si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan sa Galilea. Pumasok ang anak na babae
ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingiin mo sa akin ang anumang ibig mong at ibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit akalahati ng kanyang kaharian kung ito'y hingiin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hingiin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sumagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din. Sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na lungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa, na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inuutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumagot ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinibigay naman ito sa dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa atin mga kapanalig. God is good and all the time God is good. Palakpakan po natin ng Diyos, mga kapanalig. Mga kapanalig, may mga pagkakataon sa buhay natin na nag-decision tayo out of our anger or kinukontrol tayo ng hindi magandang emosyon natin. May mga pagkakataon na decision din po tayo na para bang mga personal interest. Dahil ito ay kagustuhan ko. Ang lahat ng itong mga decision na para bagang hindi pinagdelay-nilayan. Hindi pinagbulay-bulayan. At alam naman natin, pag ang isang decision natin na ito ay out of our emotion, matinding emotion, galit, inis, o ba kaya mga decision natin na mga personal na interest lamang, alam natin na wala itong magandang kalalabasan. Alam natin na talaga hindi ito magdulot ng maganda o mabuti sa atin, mabuti sa kapwa. At ito nga ang isang awitin na napakaganda, My love will see you through, na sinasabi ng unang bahagi dito, when times get rough, and your dreams just fall apart. Napakaganda dahil sinasabi dito sa mga pagkakataon na hindi maganda yung emosyon natin dahil sa galit, sa inis natin, at hindi natin maiwasan ito. Mga pangailangan natin na napaka-personal. Ang sabi ng awiting ito, hold on. My love will see you through. Kahit anong mangyayari, hold on. Sinasabi nga ng chorus dito, my love will see you through. When you reach for your star, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill, my love will see you through. Hold on. Manalig ka sa akin. Pag nilay-nilayan mo yung mga bagay bago ka magdesisyon sa buhay. Mga kapatid, mahambing natin ngayon ang ating mga pagbasa, lalo tigit ang ating ebanghelyo, na ayon ito sa ebanghelyo ni San Marcos. At maalala ko po yung aking professor, walang iba ang ating minamahal na kardinal, Cardinal Ambo David, sa aking teolohiya. At naalala ko yung kwento niya tungkol dito sa ebanghelyo natin, na ito lang ang ebanghelyo ng lahat ng mga tauhan o mga karakter dito ay headless, walang ulo. At patuloy ko itong pinagnilinilayan at sabi ko, bakit kaya? At nahambing ko ito nung ako ay bata pa lamang, elementarya, high school, o kahit nung college na ako. Pag
yung nanay ko ay gustong magkatay ng manok dahil yung bahay namin sa likod nito ay dalampasigan na. Utusan niya ako. Sabi niya, Lily, pwede bang katayin mo itong manok na ito? At masayang-masaya ako. Dinadala ko yung manok doon sa dalampasigan at ito ay mga native ng manok doon sa probinsya. At ang ginagawa ko kaagad dyan, pinuputulan ko ng ulo yung manok. At napapansin ko na pag ang manok ay wala ng ulo, wala ng direksyon. Hindi niya na alam kung saan siya papupunta. Pag minsan, pumunta sa kanan, lumilipad papuntang dagat, babalik naman, saan-saan na lang. Walang direksyon dahil wala nang ang ulo. Mga kapatid, pag ihambing natin ito sa buhay natin, may napapakinggan tayo, mga makapatid natin, lalong-lalo na yung mga magulang, na inutusan yung kanilang mga anak na hindi sumusunod. O baka iba ang iniisip-isip. Sabihin ng mga kapatid natin o mga magulang, ikaw talaga, wala ka talagang ulo. Figuratively o literally, hindi man sinasabing wala talagang ulo, ngunit figuratively, na wala ng ulo dahil hindi ginagamit yung ulo. Hindi ginagamit ang ulo sa pagnilay-nilay. Hindi pinag-iisipan ng mabuti kung ano ang tama. Hindi pinag-isipan ng mabuti yung sinasabi ng mga magulang, sinasabi ng iba. At mga kapatid, ito ngayon ang ating ebanghelyo na ang mga karakter dito ay headless. Sa ating society ngayon, lalong-lalo na sa issue ng korupsyon, masasabi natin, yes, literally may mga ulo ang ating mga kapatid, ngunit sa mga personal na interest, sa kagustuhan, personal na makagustuhan, ito ang gusto ko. Hindi pinagnilay-nilayan kung ano ang magdulot dito sa mga decision na ito. Tingnan natin ngayon ang ebanghelyo natin. Ang unang tinitingnan natin dito ay si Herodes. Si Herodes ay talagang kinikilala niya si Juan Bautista na talagang isang banal, matuwid na tao. At pinapakinggan niya ito palagi. Dahil talagang nagugustuhan niya ang mga sinasabi ni Juan. Ngunit, yung sinasabi ni Juan Bautista na hindi mabuti, hindi karapat-dapat, na samahan mo ang asawa ng iyong kapatid. Pangangapi dito. Ngunit ito ay talagang hindi nagugustuhan ni Herodes. Hindi nagugustuhan ni Herodes at talagang para bagang nawawala siya sa sarili niya. Parang nagkaroon ng contradiction. At doon nga, nung nagdiriwang ng karawan si Herodes, at marami siyang inyanyahan, maraming bisita si Herodes. At ngayon, nagsayaw itong anak ni Herodias ng dalaga. At hindi natin alam kung anong klaseng sayaw yun dahil talagang namangha, talagang na-overwhelm sa sayaw sa nakita ni Herodes ang sayaw ng dalaga. At sabi ni Herodes, ibigay ko sa'yo. No, nagpa-promise siya, nanunumpa siya sa dalaga na ibigay kung anumang hingiin ito, kahit yung kalahati ng kanyang ari-arian, at napakinggan ito ng karamihan ng kanyang mga bisita. Napakatindi ang nangyayari dito. Yung sumpa, yung sinusumpa niya, pinapromise niya na ayaw niyang mapapahiya. Ngayon, sabi ng dalaga, na bumalik naman itong dalaga doon sa kanyang ina at tinanong kung ano ang hingi nito. Sabi ng ina, ang ulo ni Juan Bautista. Bumalik ito kaagad, Herodes, ang ulo. Ngayon din, ibigay mo sa akin yung ulo ni Juan Bautista. Makikita natin figuratively na wala yung ulo ni Herodes. Walang ulo si Herodes. Bakit? Dahil hindi niya pinagnilay-nilayan kung ano ang hiningi ng dalagang ito. Kahit pa man alam niya na banal itong si Juan Bautista, matuwid na taong itong si Juan Bautista, ngunit pinagpalit niya doon sa promise niya. Hindi niya pinag-isipan ng mabuti, pinagnilay-nilayan. Ang kagustuhan lamang ng dalagang ito na ayaw niya mapapahiya. Headless. May mga pagkakataon tayo, mga kapatid, ang ating mga kapatid, na dahil ayaw mapahiya, tinataguan yung katotohanan. Ayaw ibunyag yung katotohanan. Siguro lesson ito sa atin ngayon, mga kapanalig, lalong-lalo na sa issue ng korupsyon,
na may mga kapatid tayo dahil ayaw mapahiya, ayaw magsasabi ng totoo, tinataguan yung totoo, hindi pinag-isipan, walang ulo. No, figuratively, makikita naman natin mga kapatid, itong si Herodias, sa sinasabi ni Juan, nagagalit si Herodias at gusto niya ipapatay nga si Juan. At dahil sa galit na ito, may isang pagkakataon na ito nga si Herodes, nagdiriwang ng kaarawan. At anong kahilingan ni Herodias? Sabi niya sa kanyang anak na dalaga, ang ulo ni Juan. Dahil sa galit, nawala ng ulo. Hindi pinagnilay-nilayan ang mga bagay na ito. Ito din nangyayari na maraming nasisirang relasyon. Dahil sa galit, nagdesisyon ka agad. Nagdesisyon ka agad, at dahil nagdesisyon ka agad out of galit, out of emotion, at alam naman natin na walang patutunguhan itong mabuti o paganda sa mga decision na out of our anger. Maraming nasisirang pamilya, mag-asawa, nagkahiwalayan. Pag minsan pa nga, dahil sa galit, nagpapatayan na. Dahil sa galit, wala mang kasalanan yung iba. No, walang kasalanan yung iba. Dahil sa galit, ginagawaan, pinaparatangan na ikaw ay may kasalanan. At yan ang nangyayari sa society natin. Yan ang mga issue na nangyari din po sa atin. Dahil, again, wala na yung ulo. Hindi na pinagnilay-nilayan. Hindi na alala natin. Hindi kalimutan natin. Now, we are created by the image and likeness of God, and we are equipped with potentia obedientialis na kaya nating magnilay-nilay. Pagnilay-nilay ng mga bagay na nakakarapat-dapat at ito ay hindi mapapahamak ang ating mga kapatid. Titingnan naman natin yung isang dalaga dito na wala ding ulo. Figuratively headless din po. Bakit? Dahil yun yung sinasabi ng kanyang ina, hingin ang ulo ni Juan. Parang uto-uto. Parang uto-uto. Parang sumunod na kahit mali, sumusunod pa rin. No? Dalaga na. Ibig sabihin, pag dalaga, nandyan na sa tamang pag-iisip. Ngunit again, nandito yung paging headless. Hindi pinag-isip-isipan kung ano ang karapat-dapat. Ano ang mabuti sa kanya at ano ang mabuti sa lahat. Anong mabuti kay Juan Bautista na pinagpalit? Alam ko, na alam din po ng dalagang ito na si Juan Bautista ay isang banal, isang matuwid na taong itong si Juan Bautista. Ngunit again, dahil uto-uto, sunod-sunod lamang, walang prinsipyo sa buhay, walang paninindigan, sumunod lamang sa kagustuhan ng kanyang ina. Yes, ina ko yon. Yes, may utang na loob ako sa kanya. Yes, ano ko siya, talagang mahal na mahal ko siya. Ngunit, pipiliin ba natin na manindigan sa kasamaan? Pipilitin ba natin sumunod lamang dahil mahal ko yung taong iyon? Dahil may utang na loob ako doon, pipilitin, ipagpalit ko lamang ang tama. Mga kapatid, titingnan din po natin yung guard na yon, ni utusan ni Herodes. Sumunod lamang, dahil alam naman talaga ng guard na ito din po si Juan Bautista ang banal. Sumunod. Ngunit mga kapatid, ang walang ulo dito, figuratively o literally si Juan Bautista, ngunit may ulo siya. Headless, ngunit may ulo siya dahil ang kanyang pananalita, naninindigan si Juan Bautista, kahit pa man maialay niya ang kanyang buhay, kahit pa man puputulan siya ng ulo, hindi bali na sa kanya. At ito din po ang pinagdiriwang natin ngayon sa araw na ito, ang ating mga martir, si Juan, ating mga martir ngayon sa araw na ito. Mga kapatid, again sa isang awitin, my love will see you through. Nasa panahon, nandyan tayo sa emosyon, ayaw nating or talagang naalipin tayo sa mga emosyon natin, sa galit o personal na interest, o inutusan tayo ng mali naman. Sabi ng awiting ito, manindigan tayo, hold on, hold on. At sabi ng awitin, my love will see you through. Pagpalain nawa tayo mga kapatid, mga kapanalig, God bless us all. Amen.
Matagumpay lamang ang ating pakipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa panalangin. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang maalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamagitan ng politikal na panggigipit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga nagdurusa at namatay sa pananampalataya, naway makatagpo ng makalangit na pabuya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw ng aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin ka mga padman sakripisyo ay may kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ang mga martir ay ginugunita, ang aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa sa ipagpatawad ng aming makasalanan at sa ipinapagdiwang namin sa mga dalangin inaalay
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay ikaw aming pasalamatan na ikaw na ngayon na aming kagalakan na si San Pedro Bautista at kasamang martir, mga kasamahang martir na parangalan. Sila nawa ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pinapahayag kahit sila ay namatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kay kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, nagwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Noong gabing pinagkanulo siya, hinawakin niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at ibinigay sa kay malagad na ang wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kayang pinasalamatan, inabot niya ang kalis ng malagad na ang wika, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ni anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na dudulot ng buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magkasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pag-iisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang naganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Elias aming Obispo at anang makaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asa silang muling mabubuhay, ganito mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kaawaan mong dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang banal ng esposo,
kaysa ng mga apostol at lahat mga banal na namumuhay ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling-giling na utos sa turo patlang aral, buong pag-ibig nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkisa ayon sa kalooban, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa lahat po. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway nga tangan, katwa ng Kristo sa buhay walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama. Mahal na Panginoon, salamat sa pagpapadala ng mga banal na santo bilang halimbawa para sa amin. Manalangin tayo na makasama natin sila sa langit. Naway ang kanilang kwento ay magbigay sa atin ng lakas ng loob na kailangan natin sa ating pang-araw-araw na pagsisikap sa ebanghelisasyon. Naway lagi tayong magpatawad sa mga nais tayong saktan at patuloy tayong manalangin para sa pagbabalik loob ng lahat ng mga tao sa lahat ng dako. Amen. San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, ipanalangin ninyo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay yung pagbigyan. Sa pag-ibig niya ay huwag mapawalay kailanman. Ayon sa halimbawa ni na San Pedro Bautista, Pablo Miki at kasamahang mga martir, na inyong hinirang, kami nawa ay magtagumpay alang-alang sa kanyang na aming nagmahal sa pamamagitan niya kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po mga kapanalig, panalangin para sa lahat ng may makaramdaman. Panginoong Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinaas namin ang lahat ng mga may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit, sakit sa bato o atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga, tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat, at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tainga, at balat, paralisado at may kapansanan. Hiniling namin ito, Panginoon, sa iyong anak, ang aming Pag-Kristo, Diyos sa isa, magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas po sa ating mga kapanalig. Magkaroon po tayo ng Misa Triduum na magsisimula sa February 8 para sa pagunita sa Mahal na Berhen ng Lourdes sa February 11. At sa February 9, Lunes, 12 noon,
ay bibisita sa ating himlaya himpilan ang imahen ng at relic si San Pedro Pio. Inyayahan po namin kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Radio Veritas. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 89257-931 and local number 129-131-137 o mag-text sa numero na 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose at si Miss Alin Najing. Maraming salamat po at maraming salamat po sa makapanalig po at sa ating mga Eucharistic Advocate. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpapalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawit sa Panginoon. Maraming salamat po kay Reverend Father Lily Lorona, SCHP, sa kanyang pangunguna sa ating Healing Mass. Pinasasalamatan din ng inyong kapanalig na himpilan ang ating mga mass sponsors, donors at Eucharistic Advocates. Besling College of the Philippines, Leo Taperla and Family, LRT Decor Products and Family, Leonardo and Emerita Restevera, Rafaela Magpantay and Family, Cecil Gico Bautista and Family, Alfredo Mengculio and Family, Francisco and Evangeline Afable and Family, Isabel Tananzaldo and Family, Carmen Pandillo and Family, Bernardo, Virgilio, Leonardo and Susan Katikbak, Florian de los Santos Fulache and Family, Eddie Ledesma and Family, Tita Nova and Family, Bobadilla Burgos Family, Attorney Santiago Hernandez and Family, Attorney Steve Nancho, Mercedes and Miguel Lili Ramos, Bernardo and Estelita Sahorda and Family, Josephine Salangsang and Family, Ferdy, Cora, Eman, Fernando and Family, Christy Francisco and Family, Francisco School of Makati, Cecilia Puno and Family, Evangeline Marisales and Family, Aseneta Family, Susan Grace and Rolly Eclavea, Ronaldo and Imelda Casillan and Family, Maria Chona Cunanan, Concepcion Morales, Christina Baymont, Elisa Chuachiu, Erlinda Manggiyat, Alicia Manggiyat, Malin Catherine Manggiyat, Maria Carla Manggiyat, Maynard Manggiyat, Krishna Manggiyat, Hilarion Lalaine Chan and Family, Dr. Chodora Tan and Family, Dr. Melitza Campos Cruz and Family, Kamangon, Borlongan, Carpio, Osenio, Bautista Family, Taihon Chemicals and Services Incorporated, Leopoldo Montalban Jr. and Family, Dr. Melin Donato Del Fierro and Family, Grace Asuncion Ojeda, Victor Minang Morales, Norma Henonangan, Winifreda Beltran, Carmelita Hao, Capo Cabangon Family, Alex Anthony Madrid and Family, Gigi and Jo Maricatipay, Ermina Langan and Family, Avelina Caparos Pasco and Family, Bayani and Nora Ramos, Beth Ignacio Layug and Family, Miguel Alcantara, Lilibet Bagisa and Family, Marina Vigonte, Rosario and Ramon Gabaldon, Mariel Martin and Tess Migor, Mirna Borromeo, Yoli Tapales, Silvina Mangulabnan, Nenita and Glacy Miorosio and Family, Leo Heights Marketing and Sale Corporation, Paolo and Daisa Santos and Family, Ramon and Loretta Villanueva, Norma Cabrobes and Family, Moises and Angelita Morales, Melvin and Ellen Atendido and Family, Elizabeth Javier, Carmelita Malet Vergara Ocampo and Family, Christina Agnes Dumlao and Family, Kimberly Ann Dairit and Family, Ricardo Esther Commercial Center,
St. Ferdinand Medical Arts Building, Adrian Carol Kate and Bea Castaño, Socorro Nuki and Susana Lapid, Leo and Marian Paranpan, Mirna Alberto, Sisters Glo and Lita Sayo, Danny Dorte Joy Rivera and family, Art and Divine Baldinaro, Concepcion Manalang and family, Reynaldo and Aurora de los Reyes, Delian Dia Isma, Annabel and Jose Bora Jr. and family, Matthews Victor and Alexander Theodore Cruz, Natanya Rivilore and Kaya Elise Cruz, Angel, Carmencita and Dorothy Tongco, Leah Gonzalez and family, Degolacion, Rosanila Gaturian and Brigida Hoop, Hope Bayani and Jade Tan, Maria Rosario Manalang and family, Dr. Marian de los Reyes, Jessamine Yazon and family, Edita Vicente, Frank and Letty Magboo and family, Cristobal Macaranas and family, Attorney Earl James Saludo and family, Sister Dina Idago and family, Leticia Carbonco Lauri, Angelita Carbonco Sanggalang, Vicente and Dina C., Maricel and Mary Heidi Chu C., Helen and Susan Katakutan, Irene Cruz and Fanina San Jose, Nancy Rosemelo and family, Maranita Risho, Linda Ongkiko, Erlinda Mejia, Attorney Paul and Christina Ismael and Demetrio Ledesma, Edwin and Joseph Penticase and family, Sister Linda, Zoe Marie Pascual, Nathaniel Pascual, Marie Azeli Pascual, Nelia Manalo, Rodelito and Janet Manalo and family, Marcela Carlo Digna Francisco Reyes, Eduardo and Maria Lourdes Sicat, Edmar Christy Sicat, Arnold and Phoebe Sicat, Flor Delino Ronali Orteza and family. Maraming salamat muli sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Patuloy tayong sumubaybay sa ating Facebook live streaming, YouTube at social media page para sa mga karagdagang impormasyon at mga programa. Higit sa lahat ang pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Ang susunod na misa ay pangunahan ni Reverend Father Joel Rescuber, CM, mamayang alas 12 ng hating gabi. Maraming salamat din po kay Sister Rina, Sister Gigi at Sister Cristal na kasama ko maglingkod sa misang ito. Kay isang Radio Veritas Technical, Production Coordinator, Social Communication Team at Religious Department kasama si Binibining Rene Jose, Ali May Nahe, Homer Veray, Jeffrey Austria at CJ Reta. Manatili po tayo nakasubaybay pagkat susunod na ang alay kay na Maria kasama sina Sister Ami Dugang at Sister Rina Idago dito sa Radio Veritas. Ito po ang inyong kapanalig, Cedric Angelo Garcia, mapagpalang gabi at sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig.